All right, so let's go to John chapter 10, beginning verse 1 na lang, no? And it says, "Verily I say unto you, he that entereth not by the door into a sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice. And he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. And a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. So this parable spake Jesus unto them, but they understood not what things they were which he spake unto them. Because, just like in 2 Corinthians chapter 4, they who doesn't believe what Jesus is teaching, is said, is like blind. And mo na no, that they could understand the gospel, the glorious gospel of the Lord Jesus Christ. So malumpat kita sa verse 9, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Katahom sa sining mga message. And the thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. And I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. I am the good shepherd, and the good shepherd given his life for the sheep. But he that is an hireling, and not the shepherd whose own the sheep are not, seeth not wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth, and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. Now the hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep. I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. Kilala niyo gid, no? As the Father knoweth me, even so now I the Father, and I lay down my life for the sheep. And other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Therefore that my Father loved me, because I lay down my life that I may take it again. So I just want to share the message of God today concerning the non-negotiable. This is an incontrovertible revelation and relationship. Until such time that you are going to understand the central point of being a sheep, as it has the implied nga message concerning how we're going to respond to his teaching, no? In the series of teaching concerning obedience, tuman importante kami intindi natin those things that are non-negotiable. That means hindi pwedeng maisurihan, hindi pwedeng intindihon, hindi pwedeng i-compromise, because these are things that are non-negotiable. So if we're saying that we are sheep, that means there are certain things that you need to understand that it's non-negotiable. Okay? Now, first, here in John chapter 10, it gives us the background of how the Lord Jesus Christ claiming himself that he is the door, and he is the shepherd. And not just simply a shepherd, but he is also the good shepherd. Now, the context of that story is that he is exhorting this to the believer, especially to the chosen people of God. Sila ni Pedro, gani sa 1 Peter chapter verse 9, kung hindi ko nagsala, that, the nation of Israel is a chosen people in a peculiar one. And they are being challenged to come out and to shine forth the glory of God. Because kung paano sila halin sa pinakamalaway, sa pinakamadulom, pinaka-hopeless na sitwasyon, then God is bringing them into a flourishing, into a thriving, and into a prospering nation. Now, gusto ko lang i-share padayon sa kung anong natabo karon sa nation Israel. They are being stricken by the more than 5,000 or 7,000 rockets. Unprecedented, halin sang kagahon, hasta na hapon kagabi. And at the same time, nag-retaliate ang Israel pagka hapon-hapon man. Now, ang point natin when it comes to what is the relevance of
of the nation of Israel as they're being called and declared as chosen nation, as people belongs to God, a peculiar one. And at the same time, that kind of metaphors was first being symbolized to his people, to the nation of Israel. Now, gusto ko ni share sa inyo because there is relevance na natabo karon sa Israel in terms of biskan ano gali sa imo ka sigurado. Maybe you're not the leading high technological advance when it comes sa nagakalilain nga aspeto like sa warfare, sa military, sa agriculture, sa medicines, sa science. They're also one of the leading nation nga masaling naton ang blessing kag ang favors ng Ginoo ara sa ila. But sometimes after all this blessing in experience nila ang pag-prosper inang isa ka bagay nga hindi gali madula o kun hindi dapat naton pag-i-take for granted regardless of the blessing and ang pag-aangat sa ila is how God bless you and how even the enemies is having that in mind always kung paano ikaw maguba, kung paano ikaw mapatay, kung paano ikaw makawat. That's why sa John chapter 10, the thief came to steal, to kill, and to destroy. This thief or robber, nagahulat lamang sa mga panahon nga, relax ka, kampante ka, nga daw it seems like why na sang matabo nga malain, o kung wala na sang mga pag-atake pa, is because you have invested so much about your intelligence, something like, kung ano pa da mga bagay. Pero 50 years ago, at the same time, during the festivity of Yom Kippur, isa ka holy feast sa Israel, they are also being attacked. Now, it culminates yesterday nga ginatake sila. And that's why ang Prime Minister of Israel, si Benjamin Netanyahu, declares at war. Hambas ang Biblia that we need to pray for them. We need to pray for the peace of Israel because if there's no peace of Israel, kabalo kita nga, ang epekto is not just only for them. It's also may ginatawag sa spiral nga effect to those people around them and to those who believe the God of Israel. So muna kun nga this time gamiton naton isang illustration ang kaimportansya sa ginatawag nga karnero or tupa kag kun nga atuman ka importante ang shepherd sa ila. Kabalo kita that the shepherd is God and they're being called as also the sheep. Nga kabalo man ta at the same time that the sheep is dumb, vulnerable, and nearsighted. In other words, ang makita mo lamang arada sa unhan, but when it comes to a few meters or much more sa mas malayo, way ka nagisang makita. And that is very important to them to be in a flock or to always be decided to listen to the Word of God. Now, I just give you the 3 points here. Why is it non-negotiable sa isa ka Kristiyano o sa isa ka nagakabig siya kaugalingon nga ikaw, karnero. Kay tungod ang mga tumulosang Dios, ang mga nag-profess that they are Christian, nga tudtud gidya, they are also called as mga karnero. Kay ang figurative yang ginagamit sa Ginoo in terms of following, in terms of obedience is here. That's why from the Old Testament to the New Testament, ang mga successful mga tao, mga victorious ng mga tao, they are also claiming that the Lord is their shepherd. Right? Now, for many individuals who identify as sheep in a spiritual sense, just like us, their relationship with their faith is considered non-negotiable. Ang aton relationship upod sa aton nga pagtuo, daswa mo na ko nga gani nga, unless you will have the revelation, ang imo bala relasyon kay Lord is based on religiosity or based on relationship. Ang ikaw bala may matudtuod nga kapahayagan nga importante sa imo ang pagpamati kag ang pagkabuhi sa ginatudlo sang Dios. Because kung ikaw kag ako nagaprofess nga kita mga Kristiyano, then we need to understand that it is non-negotiable sa imo nga magpabilin sa tingog, sa paggiya, sa pagsunod, sa presensya sa Ginoo.
the first thing nakita natin that is non-negotiable is, kabalo kita nga ang mga tudtuod nga karnero is very dependent to their creator or to their shepherd. Okay? The sheep are dependent creatures. Nga man, again, for these three important nga sitwasyon nga mayroon sila. They are dumb, they are blind, nearsighted, and at the same time, vulnerable. Okay? Now, diba, happy ang shepherd nga makita ang sheep nga nagadamo lang iya, no? Gadamo lang iya nga ang mga balahibo because during sharing time, blessing man na sa shepherd. But at the same time, kung hindi siya ma-sharing, it is also the factor nga pwede sila masiod sa dira sa mga ng mga kahilamunan nga may mga nang hindi sila kagiyon until sa time madakpan sila dahil sang the more nga blessed ka in terms of your wall, kay hindi ka magpa-share, hindi ka magpagupit kumbaga kung sa ano pa, the more nga delikado ka sa mga kontra. Bugat na sa mong. Bugat and ano pang parang ining kung once nga matrap ka kay bundol ka na magiyo and then makaagi ka sa mga daw may mga dira ka na gid matrap. So pag malabyan ka wild animals, posible gid ya nga lapa lang gid ya. Hindi ka man kadlagan sa insakto. So sheep ay dependent creature. That's why non-negotiable sa aton nga mamati gid, nga magpa-shepherd gid, nga inang magpirmigid sa presence ng shepherd, nga kinanglan gid magtipon, maggrupo. Kasi siyempre kung damo ka mo mas secured. Kay kabulo ka, damo ka mo, the more ara dayang presence sang shepherd. Although there are parables also nga ginpangita gid sang shepherd ang sheep nga nadula. Do ka ngay bla sa Isaiah 56 I think, verse 6 or verse 3 nga nagasling we're just like sheep that gone astray. Each of us turning in our own separate ways. Damo nang ang ano naton mong kaya may mga sitwasyong ugisa nga pawala ta padungol ta ang gusto tang matuman way taga upod sa grupo and then way taga pamati sa shepherd, so ang matabo nga masiparar ka. Out there may mga cliff, may rocky places, pwede ka masiod, kapin akong bugat ang lawas mo, then pwede gid madisgrasya. So, we need to understand that it's non-negotiable sa aton. It's because nga kinahanglan ta ang pagiging depende sa creature. One important truth nga dapat i-consider naton as being a believer. As being a believer. Nga dapat biskan ano sa aton ka successful, bisan ano sa aton ka secured. Kung halimbawa inang tungod sang imo yang pagpangabudlay, may kwarta ka na, may duta ka na, may mga resources ka na, tungod sang pagpangabudlay mo, you have lots of connection, tungod sang pagpangabudlay mo, maybe nag-asenso kita. The same with the nations of Israel nga up to now grabe dia katahom sang nagakatabo in many peoples in the world nagakahisa gid labi na gid ang Arab nation kabiskan amo na sila kagamay nga nation yet this nation ay tuman ka bless. Pero but sometimes ang pagpakamayo nga na-receive nila pwede nga magiging self-independent sila nga nation nga daw wala nagasalig sa kundi naghalin ang source sang ila nga power, sang ila nga blessing, sang ila nga protection. This time, amo nang natabo sila. Abi ninyo, according to the commentary nga gina-interview sa madamo nga mga sa mga mainstream nga media is that nga ang intel nila nga nag-spend sila sang billions of dollars para lang gid maproteksyonan. Kaya imagine you are being surrounded by the Arab nation, that's why ginatawag sila at the same time nga vulnerable. Those sheep gid ya, they're vulnerable because ang ila kontra ara lang sa palibot. Do kaangay bala nga we need to be careful and be sober because your enemy, the devil, prowls like a roaring lion. The same also sa aton kabuhi nga hindi kita magiging kampante amo na kun nga dependent kita kay Lord.
Why kita nagasalig sa kung anong nalabuta? Why kita nagasalig sa kung anong maayo nga kondisyon may ara kita? Why kita nagasalig sa kung anong gin-promise sa ibang nga tao sa aton? Because they are limited and even they are subject to failures. But to be dependent to God is more secure than anyone who promise blessing, who promise security and protection. Although all of this is a great blessing, but above all, trust in the Lord with all your heart. And never lean in your own understanding. That's the wisest man exhorted nga bisan ano sa aton kaalam sa ligan tagidya ang counsel sang aton Ginoo. That's why dira sila sa John chapter 10, my sheep hears my voice. Now kung ikaw gidya tupa, pamatian mo gidya ang tingog. Particular ka gidya sa tingog, sa tudlo, sa laygay sang Ginoo. Why? Because karnero kaya mong tuhod kaya nga karnero. Now, kabaluman ka, kay tungod ikaw karnero, ano ba tiyaga mo si Ginoo, kilala ka man sa Dios. That's why, kung may mga panahon man nga nagakawagtang kita o sa grupo, sa panong, amo na kung agi na pangita ta. Amen. Pero kung kandeng, amo na kung nga lain ang shepherd, lain ang goatherd. Amo na kun nga sa aton pagpanlakaton, waay kita yung nagauna. Si Lord gidya ang una. Amen? Wala kita gauna. That's why, anong point dira? We pray first, we worship first, we ask God first, and then allow Him to move because siya ang aton shepherd. Kumbaga, ang iya direction ang matuman. Si David ganun sila, your word, O Lord, is a lamp to my feet. Makita ka sang suga nga ara sa aton likod. The word will be always like ahead of us so that nga ma-enlighten ang aton nga path. Now, they lack the ability to navigate on their own and are vulnerable to various dangers. Vulnerable kita sa various nga danger. Tanaw lang aton pangabuhi. Tanaw lang aton pagpangabuhi. You know, we should be grateful always from time to time. Muna kung nga, the more we are hearing close to our shepherd, the more we are appreciating His goodness and His faithfulness. Sa kada adlaw, sa kada minuto, sinimana, binulan, in tinuig sang aton kabuhi. Imagine ang utok sang kontra. Silindira, it takes how many years of planning para sa unprecedented attack. Hindi na yan sila nga nag-abot lang sa pinsar nila. Imagine, grabe, from coastal to the, sa may ara pa sila air, ng daw mga simplified lang ng mga pag-atake. Pero it took years for them to plan. Kaya ang tunnel to, wala na to na, hindi nag-ubra, kaya may mga technology ang Israel para ma-detect kundi ng mga tunnel nga pakadto sa ila. Para nga maka-attack sila sa amuni ka grabe, first time mo natabo. Nga amuna kag worse ang natabo sa ila. Nga damo ang nagkalamatay. So now, imagine nga ang yawa sa aton kabuhi. And why we need to be dependent? And why is it that it's non-negotiable nga hindi mo gid pag-i-compromise, hindi mo pagpawala, hindi pwede ang inang maintindihan ka because as a sheep, ara ang security ta, ara ang blessing ta, ara ang guidance and direction sa aton Ginoo. Imagine nga vulnerable kita but because we are always with the shepherd, amuna kun nga gaugtas ang kontra sa aton kung paano niya kita atakihon. Di ba? Silinda, the thief came to steal. Ang thief nagahulat lamang siya kung saan utong daw relax ka, kung saan utong inang daw may mga nalipatan ka. Pero thank God sa iyang grasya, gakalipat man kita, kung kisa may mga pagpawala ta, pero ang shepherd ara because silindra I have known my sheep. Kilala niya ang aton tagsa. Matawag ni kita sa aton mga ngalan. Something like, how blessed we are. Nga inang until now, tomorrow, and the next day, we are being favored.
that we have a shepherd samtang kita nagapangabuhi sa sining kalibutan kag nagaalagad. This time na-appreciate naton ang ginatawag nga being a sheep is because nga amo ni kay importansya sang Dios sa kabuhi ta. Now, pero ang danger dira pag ang tao magiging self-sufficient, magiging ano siya ng independent siya nga nang tungod kay nakita niya, nabatyagan niya nga almost secured siya without looking back kundi naghalin ang source sang tanan nga blessing. That's why mo na kun nga si David in all his war. Isa sa mga pinaka most famous nga chapter sa nga writing since he is the shepherd, no, by profession before siya nagiging king. Isa sa mga nasulat niya nga personal na experience niya, this time nagamit niya even when he is being favored as king. Not just only a valiant warrior after napatay niya si Goliath, but being a king. And sa muna kun nga nasilinda, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures, and He leads me beside still waters. Amo isa ka bagay nga ginahambal niya sa aton. And then isa ka bagay nakita na akong diri in terms sa being a non-negotiable sa isa ka sheep, kung nga dapat kita maging dependent. Sheep with their innate reliance on the shepherd reveal the profound interplay between vulnerability and trust. Kumbaga, ining duha ka butang ini kun nga ang innate duna sa isa ka Kristiyano, sa isa ka tumuluo, sa nagaklaim sa iya kaugalingon nga nagatuo sa kay Lord, innate sa aton ang magsalig kay tungod at the same time kabalo kita nga vulnerable kita nga tao. Amo na kung ginatawag ta nga ang sheep is dumb, and we are also dumb kay feeling naton alam ta, pero actually hindi. Kulang kita ya sa ihibalo, unlike kung i-allow ta ang Ginoo, because hindi ta abi mahantop. We don't have infinite knowledge about tomorrow. We are limited even in our knowledge about tomorrow. Only God knew that. So dasam na kun nga kinanglan ta magsalig sa iya kay vulnerable kita. So ang tutugod yung sheep amo ni makita. Ang pagiging dependent. Kag sa imo, kag sa akon nga tudtuod yung karnero sang Ginoo kag hindi kita kanding, this is non-negotiable. Kay kabalo kita nga kung hindi kita magiging depende sa aton Ginoo, pwede kita madisgrasya. Pwede kita mabiktima. Tanda naton, ang aton kontra wala siya sing luy-luoy. Tanaw ba lang ginhimo sang mga extremist? Pati civilian gin pang-atake. Damo nagkalamatay. Actually, laban nga nagkalamatay, civilian. Imagine, galinopad lang yung mga rockets. Tanaw yun sa YouTube. Matingala ka, wow. Grabe. Ka-worse ang natabo karon. So, amo na lagi ang pagiging kampante na isa sa mga reflection lang nakon diri karon in terms sa aton at the same time. Never kagid maging kampante sa kung anong nalabot mo karon. Never kagid maging kampante sa kung ano kaayos ang pangabuhi mo karon. Because only you can have rest is when you come always and when you allow always God as your shepherd. Amen. Si Lord ang aton ni shepherd. So sheep with their innate reliance on the shepherd reveal the profound interplay between vulnerability and trust, reminding us that true strength lies in embracing our dependence on others. Yan. I mean, if those others that you trusted is those others nga gina-consider mo as shepherd. Ang point na naton dire sa sining kalibutan, may mga tao dire nga gina-consider naton as mentor, as leader, as a family nga nagalayggay sa imo, nagagiya sa imo, nagatudlo sa imo, naga-remind sa imo, naga-warn sa imo, like ang imo ginikanan, ang imo nga teacher, whose heart as well is for your future, is for your protection. Nga pag nakita niya nga hindi insaktong imo ginagiyo, ginawarningan ka because they have the heart of a shepherd. Aside nga may word kita sa Ginoo, we have the Holy Spirit. Even God is sending people like
that represent themselves as a shepherd. Don't you know? Even even ang church is ginagamit sa Ginoo as like a fold where we are being protected kung nagiging part ka sang ginatawag nga sang imo nga desire nga mag-grow. So the more nga nag-grow ka, the more nga may time ka sa kay Lord, the more you are being protected and you are being secured and you have peace. Kay wala ka man kabalo kung ano ang buwas, pero kabalo ka that God knew you. Kilala ka sang Diyos. Naisip niya ang tagsa ka buhok sa imong mga ulo. Amen, kung may arap pa. Amen. So isip na isip sa Ginoo. Are you with me? Now, Psalms 100, verse 3. Silindira sa mga anak sang Diyos, know that the Lord, He is God. Ang pagkakilala dapat nato sa Diyos, hindi lang siya basta icon, hindi siya idol. Alam mo, may mga taong idol. Pag makita ganilang daw gwapo, daw full of gifts and talent, tahom kaayo mag-perform, tawag dahin idol. Hindi siya icon, hindi siya idol. He is God. And God has power and has, sovereignty. God has, all the means to help you. That's why isang nag-contest ang prophet and priest of Baal and with Elijah, kita mo yan kung sino ang matutuod nga Diyos. So it's not just about religiosity or worship, but rather there is a God, true God, nga mag-perform sa iya milagro kag siya kagamhanan. Magabot mang time ng Israel as the Bible prophesied or been declared nga pulihan, palibutan ang Israel. Yung ginatawag na anticipate nga the Armageddon War. Nga matabo, nga pulihan sila. And not just only the Arab nation, but even ang, from people, nations from the north and from the east. Pila kadlaw maabot na siya. Pero karon utod, makita mo ba nga, if there is a declaration, if there is a word, that we need always to be dependent on God. Because, the enemies, wala siya naluoy, nga makita ka, or let's say, daw sa una ba ginambal ko, nga kung bombarded ka na when it comes sa problem, masiling ka na, kontra, takto na nabala, kapoy kahapoy, nagigya di pinsaya, please. Siling sa ibon, daw maagi na sa kuno, sa kapliba, nga insakto na nga problema. Pero wala na sila naluoy. Gusto kanila makita nga mag-suffer, gusto kanila makita nga mapatay, o kung yang mahuyan. That's why kita, karon dapat mas labi nga magiging depende sa kay Lord sa anuman nga sitwasyon o estado may ara kita. Kung ara ka man sa dalom o midya-midya lang, kung ato ka na sa babaw, never to trust your achievement, never to trust your connection with the people. Just simply trust your shepherd because everything will be gana all right. Ara ang favor Japon sa Ginoo sa aton. Amen? Know that the Lord, He is God, and it is He who made us. And we are His, and we are His people. So kung iya kita sang Diyos, and kita iya mga karnero sa iya nga pasture, wow, kabalo kita gidya, nga hindi man nato nakita ang tanan, hindi man nato nabatian ang tanan, pero si Lord kabalugid, He is the greatest intel nga maghatag sa imo sang alert. The Holy Spirit will keep you, aware you, alarm you in advance prior to your trap, prior to your distraction. So that's why we need to be dependent on our shepherd. So if you're a sheep, that is non-negotiable. That is non-negotiable. Hindi kinanglan, ang obedience is required by force and by law. It's just simply flow. Nga man, natural. Kung ikaw, sheep, masunod ka gidya. Kay innate sa sheep ang magpamati kag magsunod. You're not just required, simply gasunod ka. Kay nabaluan mo nga ang protection, ang blessing, ang provision, ang direction ara sa aton nga shepherd. Amen? Now, ikadua,
Shepherd provide guidance and direction. Now, kung nga non-negotiable sa aton, kung ikaw sheep, non-negotiable sa imo, nga mamati, magsunod, it's because the shepherd has the provision, or it always provide guidance and direction. And sa aton, kung nga ginatawag natin ang Biblia, ang word sa Ginoo as absolute. First, this is inerrant. That means nga wala sang sala. Perfect, ang mga karakter kag ang mga sitwasyon diri ay nagiging instrumento para nga ang natabo sadto hindi na dapat matabo sa aton karon. This are admonition. So inisa perfect para sa aton nga direksyon kag para sa aton nga guidance. It seems like that this is like a shepherd that guides us in our way of thinking, in our emotion, even in our social being. Ang pulong sa Ginoo will determine kung paano ang imo self mag-behave in the context of moral, spiritual, and social. Ito man ka-importante. We cannot deny that we are here. We are still here. We are not yet there in heaven. But in order for us to discern and to observe and to know, kumbaga nga ang guidance mula ni Lord is still ari sa sining direksyon, is still ari sa sining tao, is still ari sa sining corporate nga company or sa public nga area. The Holy Spirit through the word nga ginpamatian mo, kaya nagpamati ka sa pulong niya, will have that, it came alive. That's why sila in Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is alive. So kung naroon na sa imo during the time that you're being challenged, the word become alive. For the word of God is alive, and it is active, and it is sharper than any two-edged sword. It even penetrates down to the dividing soul, joints and marrow. And the word of God knows the intents of our heart. Ang muna ka-importante, verse 13 of Hebrews chapter 4. So muna kun nga, it's good that we have intelligence. It's good that we have expertise in professions. It's good that we have friends and resources sa palibot naton. It's all blessings from God, but never undermine the word of God. Amen. Kung kisa tungod sang aton nga mga achievements, sa aton nga manalabot, na amo na sila kagina, di ba, sa fellowship naton, kung kisa, huwag na ta, pagbasa sang pulong sa Ginoo, wala na ta meditation. Hindi na tagani ko gisa makadala Bible yang hard copy kay feeling naton ari naman ni sa cellphone. Porta na bala. Biskan sa cellphone ta do hindi kita gani ka bukas Biblia. Kay ara na si Facebook. Ara na si YouTube. Kay although kabalo man ta magkurit-kurit dira, pero lain gidya utod. It's something like this is a personal love letter. This is a personal admonition from our shepherd. Kung pamatiyan natin, it provides guidance and direction. Nag-provide sa guidance and direction because the enemy's absolute plan is to destroy us, is to kill us early as possible because kabalo siya kung anong mahimo mo samtang nag-exist ka sa sining kalibutan. Nang silinda pirmi naton, the devil has no coffee break. Imagine, sang gin-interview nga it took years for them to plan. So sila ga-enjoy ang Israel sang progress, sang development, sang prosperity nila. And they're being hailed by different nations of those mga bag-o nga mga na-imbento nila sa technology, sa agriculture, sa medicines. Kadamo sa na-discoveryhan nila. They're being favored and blessed. And naging kampante sila. Pero ang kontra nila, it took years for the unprecedented early morning, nga gin-atake sila while nagakatulog. Imagine, samtang nagakatulog, sila, naglinupad na yung mga linibo ka. No? Naglinupad. Tungod sadto, nabulaga sila. Ang pinaka-problema naton kung purti kasalig nato sa aton kauglingon, nga wala nalipatan nato ng Diyos, mabulaga lang kita, buwas. That's why ang kawatan, kung kisa, pag hindi kita mindful about our being,
mindful about our resources. Matingala ka na, ang imo to nga mga precious things, nadula. Kung din pa nga katulog ka, kung din pa nga relax ka, dito man kag nagsulod siya. Alright? So, kinanglanta, ang guidance ni Lord, kung karnero kagid, ito bangin mo tupad, hambala sa karnero kagid yao. Kay kung karnero kagid na negotiable sa imo, ang magpa-guide permi, kag magpa-direct permi kay Lord. Another important truth, the shepherds play a crucial role in providing guidance and directions to the sheep. And they lead the flock of green pastures. Si Lord Gidya, ang pinakanami nga, kung why man nato nakita in our eyes, kag hindi pa man nato ma-experience in our bare hands, pero once we trust Him, maybe ang pag-guide sa ato sa Ginoo medyo rough pa, pero kabalo kita nga ang direction sina ay into green pastures. May ara deceiving kung kisa nga nami ilang sa panulukan mo, but it worse after many times or many years nga matabo sa kabuhi. Ang muna natabo sa kay Lot, okay? Amo man nang natabo sa kay Abraham in Sarah nga hindi kabalo maghulat. Okay? Nga ang may conflict until now. Nga may conflict until now ang Jewish kag ang Islam is because during that time when God promised to them a son, hindi sila kahulat. So now this time, ang ining iya asawa nga si Sarah, Sarai, gintawag sa nga Sarah, kito utoy-utoy sa kadlaw, kiti may promise siya nga magbata pa. Tisilin tanaw siya ko gulingon do, alang-alang nagiguya kayo. Kuan nalaya nako. Now, pero ini man siya naghatag sing good suggestion. Siling niya, may ara man tada servanto na bakal tama na 50,000. Gamita lang na, pabus nga lang na, pabataa din muna sa guronta. Nami, nga suggestion kay, tanaon mo, imo ko gulingon do, laya ka na manggid. Pero you know, the promise of God is still sure, firm, secure, maghulat lang kita. Kung nga ang maipikto karon is because si Abraham that time, hapos lang dayon nga mag-entertain sang suggestion, pero it worsened gali. Munang pirmi ginahambal ko, namit lang permero, pero pait sa palabuton nga mga tinuig, dekada, kag henerasyon sang aton kabuhi. Lain gidya kung magpamati kita kay Lord. Ato ba nga imutupad hambala sa hindi madulaan paglaom. That's why we need, hindi kita madulaan paglaom, we need to, God will provide directions and guidance sa aton. Kabalo lang gid kita magulat. Amuning natabo karon nga kainit gaya imagine. Kundi ang bunga sang di paghulat si Ismael. Okay? Ang promise ni Lord si Isaac. So now, human initiated ideas laing gid ang plano kag promesa ni Lord. Now if we are a sheep, then we need to be guided and be directed sa words sa Ginoo. That's why ang tudlo ni Lord sa kay Abraham that time, comforted man sila sa ilang family. Ara sa land of Chaldea, in the land of Ur, sila indra ginpagwa sa tigiti simpre a sheep by heart si Abraham. So gin-try ni Lord si Abraham kung mag-respond sa by sheep. I mean, you know, ang tagipusoon sang pagka-karnero. Go to the place where I want to lead you. Wala sing definite during the time instruction. Kadto ka sa Egypt, makita ka to, may isa ka punuan dito ka settle. Wala eh. Lakat. So from time to time, arang direksyon sa Ginoo. Hindi kinanglan nga, okay, specific dayon. Sometimes ang Ginoo, hindi niya gusto i-divulge, kay gusto niya i-check ang imo pagtuo kung bala masunod kagid bala, just like sheep who always hears the voice of his shepherd. So we need to have guidance. Hindi ta gusto maging complicate ang sitwasyon nga ma-experience natin ang iya provision, then we need to be non-negotiable sa aton response sa kay Lord. Parnero ta, kinanglan tagidya ang iya giya, ang aton nga ang iya nga direksyon sa aton kabuhi. Now, shepherds with the unwavering guidance illuminate the path amidst uncertainty. Kaya ang future naton kung tanaw naton by pag-analyze lang gidya is uncertain. Bisan di ba? Many are the plans of men, but the end thereof are destruction. Many are the plans of men, still God prevails. God's plans still prevails.
Sila pa gani, kung hindi ka, kung wala ka gaplano sang insakto, kaya wala mo gina-calculate ang posible nga outcomes na, then sayang lang sa tunga-tunga, hindi sa matapos. So now, shepherds with the unwavering guidance illuminate the path amidst uncertainty, revealing the transformative power of steadfast leadership and the profound impact it has on those entrusted to their care. Kay amo na sa mga ang pinaka-klaro nga once ginkabig naton si Lord as our shepherd, kabalo kita yang we are always in the provision of direction, of guidance, kay kabalo kita hindi kita pagpabayaan. Masilinda ni David, okay? Do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. He always leads us into green pasture. Even pa, gani nga palibutan kita sang aton nga enemies. Still, ang aton table will be provided with that provision. Still, the cup that we have in life is overflowing. Muna katahom. And then we are being anointed. Nga hindi kita basta dapuan. Diba, Silinda? And He anoints my head with oil. Ang purpose sinagali is that nga hindi ka madapuan sa anuman nga klase sang infiltration sa anuman ng insekto nga hasta lang dira kag magbalik sa kay something like may ginbutang dira nga hindi siya basta magpalapit sa imo. Yan. So now si David naintindihan niya na. Amo na kon nga in all his battle. Yun nakita mo daog siya. Now, sa aton, kag sa iya, it is non-negotiable nga ang guidance kag ang direction dapat padayon. Silindra, sa Psalms 23, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, and your rod and your staff, they comfort me. So, ini nga verse nag-exemplify nga ang sheep nga trust in the shepherd presence and protection highlighted kaayo sa aton. Mabalo kita nga, kung kisa man, may mga time gidya nga lain ang direksyon naton. Di ba? Di ba? Kung kisa may mga time nga lain ang direksyon naton. But glory be to God. Because He is our shepherd. You know, kung lapit na kita sa cliff, ginabutong niya kita. Kung lapit na kita sa pagbiktima sang kaaway, ara ang protection niya. Amo na katahom, when it is non-negotiable sa aton nga, Lord, tutuod mo ko yung sheep. Kag may mga kasawayan man kung kukisa, but Lord, I know you are my shepherd. Amen? Kaya kung shepherd mo man siya, pamatian mo siya. Sinda, my sheep knows my voice. This is the word of God. That's why when you know it's the word of God, when you know it comes from God, when you know it is being sent from God, then amo na kun nga you recognize that direction, that guidance. Nga man, kabalo kay yanis ng Diyos. Or is kung hindi ta magpamati, disgrasya kita, buwas, o sa anumang sitwasyon. Ang point naton dira, nga ilain niya kung ara ang care, ara ang protection sang Ginoo. Alright? Now, the last, sheep find security and comfort in the shepherd's presence. Ang mga karnero, makakita sila sang security kag comfort in the shepherd's presence. That's why makarest sila, makapahuway sila, may paghidait sila. Inablang, biskan pa, gaplano permi ang kaaway mo kung paano ka madisgrasya, pero ikaw nami ang tulog mo. Again, just think about and imagine Israel. By geomap, makita natin that they are being surrounded by enemies who hated them much for their own destruction. And you know, ang ila kunta, they are happy nga makita ang Israel nga magkalamatay. Mas more ang worst gid sa tanan is ang Iran karon. So garabing support niya, supply sang weapons as well sa Hamas kag sa isa pagid ka terrorist nga group. Now,
ang protection sa Ginoo kiti nga sa Book of Psalms ginatudlo nga ipangamuyon tang Israel. Pray for the peace of Israel. Nga aman from time to time kabalo kita nga ginaatake sila sang kaaway. So if there is peace, there is prosperity. There are abundance. May nami nga tulog sila. Kay ara ang pagidait. Pero that's why ang peace is priceless tungod nga hindi mo basta mabayaran sang teknolohiya, sang kwarta, sa kung ano man nga mga bagay because even ang aton nga ginamin nga peace para lang makatulog kita is may gwardiya, may backup, may CCTV, damo sang armas. Pero tanaw labis ka may ara ka, hindi ka japon katulog because kabalo ka nga ang kontra mo, may mga pamaagi kung paano ikaw malutsan. Pero kung ikaw may pagsalig sa Diyos and then you follow His instruction, there, that kind of peace, nga biskan pa may pagkalipato na ta, may pagpawala pa kung kisa, pero makita mo yan ang shepherd, you will find solace in His presence. Muna, to be honest, kadamo nga mga bagay, butang ko kisa nga gapasaway ta, mga decision naton sala sa aton mga giho kung kisa sala. Thank be to God. Do kaangay kita kung kisa sang mga karnero nga nagapalayo sa panong nga may iya kita nga decision kag plano and that's why mo kun nga dali-dali man to si God nga nagapabalik sa aton. Or samtang ang kontra gusto na mag-ab-ab sa aton, ara ang protection ni Lord. Muna nga it is non-negotiable sa aton nga incontrovertible ang revelation kag ang relationship naton nga dapat kinahanglan gid nga maintindihan mo ni. Muna blang nga kinahanglan mo maintindihan nga ikaw karnero. Kay kung tudtod kang karnero way ka sang dapat ngimon kay innate na sa imo, hindi ka kinahanglan pahugon nga magsunod. Kay nga natural sa karnero nga magsunod kay ara dira ang protection. Hindi yasling obedient ka ginahimo sang sistema sang kalibutan nga nabase ang pagkontrol sa obedience based sa trabaho, based sa negosyo, based sa superiority, and sometimes when it comes to demon, based on witchcraft as well, nga may manipulation. But this obedience is simply innate siya is because you have that revelation nga ang Diyos mo ang imong nga pastol. And incontrovertible, incontrovertible, tama, nga even ang shepherd, himuon niya ang pinaka-best niya for your welfare and for your guidance and provision. Kaya di ba tanaw lang Psalms 23, He leads us into green pastures. He leads us into stillness of water. Hindi kay pagpahugon sa Ginoo nga inang dalong ka sa rushing water kay dasig makulbaan ang ang mga karnero. Dasa mo na kun nga ang aton kabuhi daw kaangay siya. Nearsighted kita, vulnerable kita. And then we are dumb sheep. So damo nagamba sina. We are dumb sheep. Kaya nga man, honestly, may mga tao nga ara sa self-actualization. Kung din mato sa pinakababaw na, sa rurok ng tagumpay, sa rurot man sila. Kapinagid ang tao nga grabing paghambog siya kagulingon, dito man kag nagsarurot sila. So muna ka-dumb, ka-fool, sang tao nga grabing pagsalig, grabing pagiging kampante, conceited nga klase sang tao is because ang iya na-achieve sa kabuhi. Wala gid siya magabot ang time nga i-prove sa imo sang Ginoo nga amo ka na iya kabuang-buang. So pero mas secured, well provided and directed kita because we understood nga kita gidya karnero. Kag it is non-negotiable sa aton nga magpalapit permi bisan sako ka, bisan may problema ka, bisan challenge ka, bisan kung ano pa dang mga atubang mo sa kabuhi. Still, the best in the utmost nga desire mo permi is magpalapit sa Dios, magpangamuyo, magpamati,
kaya ara dira ang restoration, ara dira ang provision, ara dira ang supply, ara dira ang protection. Kaya sa imo kag sa akon, it is non-negotiable. Pero kung wala revelation, kag wala sing tudtod nga relationship, just simply a person coming to church, going to church, pero wala pa gidya, because if there's a revelation in relationship, may commitment ka dayon eh. May commitment ka. That's why masiling mo nga incontrovertible siya tungod nga naintindihan mo na ang tanan. So this time, this is not about religiosity. It's not just about rights. It's not just about simply because tauhay ka o kung abundan ka mula na kag may mahimo kag himuon mo ang gusto mong himuon sa Dios o kung sa iya nga ministry. But no, you understood and you have that relationship sa iya. That's why it cannot be denied. It cannot be compromised. And it cannot, be excused na okay lang na. Kay kabalo ka kung sino ka, kag kung ano ka. You are a sheep nga kinanglanta ang guidance sang shepherd. Wala sang sheep nga wala sang shepherd. Now, ang sheep nga matudtuod, ginapauna niya sa iya pagpangabuhi, sa iya pagpanlakaton, ang iya nga pastol. Ang kanding gauna sa guterd. Okay? Ang goat ato sa una, ang guterd, ang iya nga manugbantay, ara sa ulihi. Na, sige, lakat. Pero ang sheep, ara permi sa likod sang shepherd. Ang ilalang ginahimo, magpamati, magtanaw sang landong, kaya tiya mula nearsighted sila, magpamati. So, natural sa innate siya. I hope sa aton, when we are being challenged, when we are being disciplined, when we are being warned, when we are being informed, don't resist because it's not for the shepherd, it's for your welfare, it's for your well-being. Amen? After all, ma-realize mo, kung wala si Lord nag-remind sa akon, disgrasya na ko. One thing that I have shared also sa isa naton kautod sa nagligad nga, grabe na ang iya nga nabatyagan. Pero ang iya gid gusto ang natuman. Inablang something like may ginpadala ang Ginoo like kalayo papa tapos nabatyagan niya hindi na dapat maglakat, something like naman gina-develop gina-train kita nga i-develop naton ang aton nga sensitivity, ang anksyon kag ang aton yang ang leading sang balaning espiritu because it protects us because that's one way of shepherding us. Ang conviction, ang leading, ang anksyon in something like kabalo kag nga ginpadala sila sa Ginoo para sa imo but to deny them, to reject them because gusto mo insist ang imong self, tanawa. Then okay pa karon. And then magabot ang time, ma-appreciate mo nga tani ko na mati lang ko. That's why hindi ta magiging tanlas sa pagiging sensitibo kung hindi man ta pirmi nagapalapit dira sa presensya sa Ginoo. Pero ang nagapalapit lang sa presensya sa Ginoo ay muni sa mga matuod nga legit nga mga anak sang Dios or let's say karnero. It's non-negotiable. And I hope nga sa imo sa akon sa sining gabi, hindi dapat naton pagpawalaan ang aton relasyon sa Dios bilang mga karnero. Kag siya ang aton nga pastol. So regardless kung ano kita ka madinalagon, ka successful, kaangay sang Israel karon, hindi tagid pagkalipatan nga ang Dios ang ginhalinan sang tanan. Kag kun ano tong learning mo from the past, that should be your guidance as well nga hindi na dapat matabo o kung magiging warning sa imo nga posible sa matabo. Kung gapamati lang ka mo sa mga geopolitics karon nga nagakatabo sa bugos nga kalibutan, mapagtanto mo grabe gili ang Ginoo no in terms of why is it He allows that to happen. So pero kung pawala kita hindi mo gidya maintindihan, hindi mo ma-appreciate ang mga nagakalatabo karon abi nimo simple lang sa nga natabo but there will be always reason. After all, the Lord is sending a message clearly kung sensitibo lang kita to make it right, to make it strong, that you should be stable and above all, be dependent to Him. After all, kung hindi kita paghimuon, imo na iya desisyon. Pero ang point lang naton, wala na sang pinaka-secured nga
person. Wala na sang pinaka-secured nga place, person in the presence of the shepherd, place in the sheepfold. Nga man, ara dira ang aton nga shepherd. Amen? It's non-negotiable. Pag ikaw karnero. Ato bahay mo ito para balasa. Karnero kagid bala? Amen. Let us all stand. Palapakan natin ang Ginoo.